Kaya ko, eto nga po at mismo ang Pangulong Bongbong Marcos ang magpapahayag no sa ating balita ngayon mga kababayan ko. Isang mapagpalang hapon po sa lahat ng mga OFW natin, mga solid BBM at grabe mga kababayan no. Nakakita nyo ba yung pinost natin na isang grupong loyalista no or mga grupong Muslim na sumusuporta kay BBM no? At grabe, papanood ko rin sa inyo yun mamaya mga kababayan ko, na kung saan no, first time nangyari na naman ang ginawa nitong ating Pangulo na wala na lang ginawa kundi no, magtrabaho no. Ito nga po mga kababayan ko, ating pakinggan na ang Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin mga kababayan ko. Dalo natin na si Captain Jerome Hacuba, ODAS 146467 Philippine Army. Kung nakita nyo po, ang ating butihing kapitan ay nabulag dahil nasabugan po ng bomba. Nagjo-duty siya at ito yung nangyari sa kanya. Ngunit pagkatapos siyang nabulag, ay nabigyan siya ng tinatawag na CDD or Complete Disability Discharge. Ibig sabihin, hindi na siya pwede sa military dahil nga hindi na siya pwede sa combat operation at nabulag na nga siya. Nung nakita ko yung video niya at pinag-isipan ko yung mga nangyari sa kanya, parang hindi tama. Dahil ito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya Isang para bayani. sa duty na, para Oy mga kababayan itong mga sundalo natin na itinaya ang kanilang mga buhay nung nakaraang gera na kung saan mga kababayan diyan sa Marawi, di ba? Na panahon 'yon ni Duterte at itinaya ang kanyang buhay no, kaya nabulag itong taong to at nawala sa serbisyo na kung saan no muling pinabalik ni Pangulong Bongbong Marcos at no prinumot pa mga kababayan ko, naging major, no? Ko, grabe talaga ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos natin, ano? Talagang napakagaling na presidente, no? Oh, pakinggan natin mga kababayan ang Pangulo. Tanggol ang Pilipinas. At dahil sa ganyan, ay basta't bibitawan na lang natin. Ay hindi naman yata makatarungan yan. Correct. Kaya binigyan ko ng instruction ang ating Chief of Staff na isuspindi na yung CDD ni Captain Hacuba. Bukod pa doon ay dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya at gawin na siyang major. Major! At, Hacuba! maghanap po Congratulations! tayo ng mga iba't ibang posisyon na pwede pa naman siya. Yung ating mga tinatawag na the major adaptive duties. Kasi kahit kahit nabulag na po, marami pa ring duty na pwedeng gawin ng isang sundalo, lalong-lalo na sa isang sundalo na may 15 years na experience. Marami may idadagdag at may tutulong sa atin yan. In-instruction ko rin ang ating Secretary of National Defense na pag-aralan ulit itong polisiya natin para hindi naman mangyari ulit ito. Na ang isang sundalo natin na nasaktan dahil sa sakripisyo niya, dahil ginagawa niya ang duty niya para ipagtanggol ang Pilipinas, ay basta't pagka nasaktan ay basta't bibitawan na lang natin. Correct. Hindi naman tama yun. Kaya gagawa po tayo ng bagong polisiya sa CDD sa lalong madaling panahon. Ito ay para sa Oy mga kababayan congratulations no kay Hacuba at syempre sa mga iba pang nagbuhis buhay diyan sa sa Marawi nung nakaraang gera na kung saan 'di ba marami rin pong naputulan ng kamay, naputulan ng paa, panigurado makakabalik ng serbisyo 'yan mga kababayan ko. 'Di ba? Kaya pasalamat tayo na naging presidente ang Pangulong Bongbong Marcos dahil yung mga sundalo natin, na mga bayani nating sundalo, saludo po kami sa inyo at sana makabalik kayo sa inyong serbisyo. Pakinggan natin ang mahal na Pangulo. Ating mga sundalo na dahil sa ka-duty nila sila ay nasaktan, sila ay nagka-injury, ay dapat naman patuloy din ang ating pagkalala sa kanilang katapangan at sa kanilang sakripisyo. Kaya ito po ang pagbabago na